Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for Earth Sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Take only what resonates. Hindi po ito magre-resonate sa lahat. So, kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. For personal reading, Jing Tarot Reader, search mo lang siya sa Facebook. And please do follow me on TikTok as well, no? Unicorn Princess Tarot. Pwede ko mag-avail sa aking TikTok shop. Yung mga PO bracelet guys ay merong free na palm reading. Bibigyan kita ng sarilong video mo dito sa YouTube. And patungkol lang yun sa palad mo. Dito ko babasahin. But of course, sa'yo lang yung link. So, ikaw lang makakita ng video na yan. So, if you want, pwede mong i-avail yung bracelet para maka-experience ka ng palm reading mula sa akin. And by the way, December 23, eto si Jing Tarot Reader, no? Magpupunta na naman siya sa orphanage sa bahay ampunan. So, kung gusto mong tumulong, magbigay sa kanya ng donation para mas mas marami pang mabigyan or maibigay dito sa mga batang ito at mapasaya naman sila bago magpasko, feel free to do so. Makipag-coordinate na lang kayo sa kanya. Or pwede kayo sumama mismo, no, para ma-experience nyo naman yung happiness na yun na makatulong sa mga batang ito. Anyway, this is your energy. 7 of Wands, the High Priestess, 4 of Swords, 5 of Swords. Bottom of the deck is the Hanged Man. I'm feeling like a lot of mga bagay na makakatulong sa skills mo, improvements mo ang pinagfo-focusan mo ngayon. Either it has something to do with spiritual knowledge or, I don't know, pwedeng may kinalaman sa career or work mo. I do feel like for some of you, pwedeng ang career mo rin ay may kinalaman sa occult science or maybe spiritual thing. Yung iba, you could be a psychologist. Alam mo yun, yung kailangan maramdaman or may mga pwedeng inaral mo rin kung paano mo mababasa ang isang tao. Yeah, nakakaramdam ako ng ganong energy. Okay lang kahit hindi. You could also be working in a government. So, pwedeng ang inaaral mo ngayon is paano mo babasahin sa isang tao or paano mo babasahin ang kilos ng isang tao para ma-approach mo siya ng maayos. Okay, for some of you, pwedeng gano'n. Gusto mong ma-develop yung skills mo sa pakikipag-communicate sa ibang tao sa ngayon. And, and nandun yung energy na parang kailangan mo rin syempre alamin kung paano yung pakikipag-communicate na dapat na gawin mo sa kanila. So, gayon. Ayun. With the Four of Swords, pagdating sa love, I feel like ang dami mo na sakit ang ulo eh. Harap ganun. And, pero hinahayaan mo lang with the Five of Swords. Pwedeng marami kang sakit. If you are currently in a relationship, parang masakit sa ulo tong karelasyon mo, pero parang hinahayaan mo na lang. Pinagpapasensyahan mo na lang. And then there are times, and if you are dealing with the past person, I'm feeling like, pwedeng tinanggap mo or tinatanggap mo na muna sa ngayon kung ano yung nangyari sa connection ninyo. But, you're still waiting na magkaroon ng new beginnings, pero hindi ko nakikitang pinipressure mo yung future na mangyari. Alam mo yon, maybe minamanifest mo tong person na to or nagwe-wait ka sa future sa inyong dalawa, pero hindi naman to the point na garang-gara ka na or gustong-gusto mo na. Diba? Basta parang hinahayaan mo lang siya. Anyway, let's clarify all the cards here. What's with the Seven of Wands? Five of Wands, Three of Cups. The Emperor is here. Four of Wands. Ace of Pentacles. The Fool. Bottom of the deck, you do have the Two of Wands. Okay, nakakita ako dito ng mga plano na pinagkakaabalahan mo ngayon para maging mas strong
or maging mas matibay ang iyong maybe mga pwede may kinalaman sa career. Ayan. Someone here is nakikitaan natin ng inggit sa'yo. I'm seeing a friend here, pero parang may galit or inis or inggit na nararamdaman itong taong ito. Gusto niya makuha kung ano yung mga meron ka. I feel like, hindi niya pinapakita kung ano yung totoong intentions niya. This person is really looking at you. Like, kung hindi man friend, this could be a neighbor, kapitbahay, ganon. And, you are just enjoying yourself. Meron na siya pero kung ano man yung meron siya, kulang. Hindi niya kayang tapatan kung ano yung meron ka. With the Emperor, this could be a person, an Aries energy here. Medyo mataas din ang posisyon nitong person na ito, pero mas mataas yung nakikita natin position mo, na nakikita natin na i-enjoy mo yung ginagawa mo. You are really enjoying yourself. Pagdating sa love, I can see new person na pwedeng magkaroon ng lifetime commitment sa inyo nitong person. Ito a possible brand new start sa inyo nitong person. With regards doon sa mga nakaka-connect ay past person, you will be hearing from them soon. Makikipag-connect or communicate itong mga taong ito sa inyo soon. And napapansin ka na niya, this past person, nakikita niya yung buhay or like masaya siya kung ano man yung mga nangyayari sa iyo ngayon. Nakikita niya na hindi kumpleto ang araw niya pag di ka niya nakita. Maybe personal or through pictures, through social media. So, laging nakamasid itong taong ito sa'yo. Anyway, what will happen in the near future for you, Earth sign? In the near future for you, Earth sign. You do have here the 8 of Pentacles, the 9 of Cups, the Queen of Wands. In the near future for Earth sign. 10 of Wands. Page of Pentacles. I can see you working hard in the near future. Nakikita natin na mas magfo-focus ka sa iyong career, sa iyong work, sa iyong money. And nakita ko ng mga awards. I can see a lot of goals na na-achieve mo in the near future. Maganda to ha. Pagdating sa future mo, I can see you learning from your past. And then, ina-apply mo naman yung mga natutunan mo. And in the near future, talaga magbe-benefit ito sa'yo. Ay, nakakita rin ako ng mga bagay, or actually mga tao na tinuturuan mo. You're teaching them, you're trying to influence them. And pinapakita mo kung ano yung mga bagay na pinagdaanan mo. Or maaaring sinasabi mo, binabanggit mo ito sa kanila. And you will serve as an inspiration to them. And I feel like in the near future, there's this spirit guides. There's this your spirit guides, no, na laging nandyan sa'yo. And in the near future, mas magiging malakas yung connection mo sa kanya. Like, maganda to sa iba kasi in the near future, yung pagdedesisyon mo sa buhay mo is mas gagamitin mo na yung lakas ng intuition mo or yung pakiramdam mo through the help of your spirit guides then. Nakita ko ng malaking responsibilidad sa iyo in the near future, pero kayang-kaya mong i-handle lahat ng ito. Pagdating sa love, with the Page of Pentacles, there's this young person na I don't know if this is
For some of you, young person, yung iba sa inyo, pwedeng naging kakilala, nakakonect mo, maybe a past person na pwedeng nakakonect mo habang nag-aaral ka pa. Or kung nag-aaral ka ngayon, there's this schoolmate or ang tawag dito? Or if you're attending training seminar, may nakakapansin sa'yo ngayon. And tell me about this. What's with the Page of Pentacles in the near future for this person? Yeah, nakakita ko ng offer mula dito sa taong to because nakikita niya kung ano yung mga kapasidad na meron ka. I can see it has something to do with legal matter, documents, or hindi ko nakikita mahihindian mo tong taong to. I do have the Strength card. For some of you na may relationship, akala mo lang matibay na relasyon ninyo. Pero nakikita natin with the Two of Cups, Ten of Swords, akala mo lang matibay, but definitely time will come. There's an ending between the two of you. I'm sorry about that. Pero there are people in your life na kailangan mo i-let go with the Three of Wands kasi may mga bagong dadating sa buhay mo. Okay, so thank you for watching. I love you all and bye-bye.